Mami Roxanne. Thank you sa prayer. Talagang Ate Roxanne, na sense ko po talaga yung anointing. Namiss ko po kayo. Namiss kita, Ate. Namiss ko po kayong lahat. Thank you po for having me. Though kanina po, akala ko po talaga tapos na yung turo ko. habang kami po ay kumakain. Bigla na lang pong sinabi na meron pa daw pong continuation. Sabi ko, may continuation pa ba? Alam ko natapos na siya. But nung sinabi po sa akin ni Ma'am na yun nga daw po yung parang gusto po niya na sundan yung message, parang meron pong nag-speak po sa heart ko. Wait lang po medyo yes. Ayan. Medyo po nung pong sinabi po sa akin ni Mami, parang may nag-speak po sa heart ko regarding po dun sa pinag-aralan natin last week. Actually po, kinatch po ni Sister Grace yung pong aking attention na sabi niya, Kuya, alam mo ba na nung nagturo ka nung Thanksgiving, sineselebrate ng US yung kanilang actual na Thanksgiving. And alam niyo po yun, the Lord is my witness po na talagang hindi po talaga, I was not really aware na wala po siya sa isip ko na Thanksgiving siya. And sabi ko nga po kay Grace, sabi ko, Grace, diba, ikaw ang witness na supposed to be last week pa po namin siya diniscuss kasi doon po ako yung time na inassign ni Mami pero yun po yung time na nagkaroon po ng parang service problem yung pong mga internet connection, yung pong Converge, nagkaroon siya ng problem, even yung PLDT, yung Smart. So kaya po parang kinancel yung Tuesday na yon. So na-extend po yung supposed to be na turo. And then nung tinuro ko na po siya, the Thanksgiving part, I was really amazed. Sabi ko nga, Lord, na nung sinabi po sa akin ng aking kapatid na it was really, ano po yun, may yung theme po niya is nandun nga, na is really Thanksgiving. And I was, especially blessed na nung inopen ko po yung devotional nila Pastor Prince, Thanksgiving din, nung pong ibang mga pastor, Thanksgiving din. Kaya po nating sabihin na there is really a call from the Lord to give thanks. Amen. Ito pong special time na to, ito pong day and age natin po ngayon, na regardless of what we are experiencing, there's a call ni Lord to give thanks. And gusto ko pong, yun po yung ating, gusto ko pong dugtungan ngayon regarding po sa pagiging thankful ni Apostle Paul. Hindi na po natin pag-uusapan yung how nakita po natin last week, di ba, na hindi lang siya pinreach ni Apostle Paul. It's really his lifestyle na bukang bibig niya to always give thanks kay Lord. Pero nakita po natin na on the time na he was really in dire straits. Siya po ay nakakulong, inconvenience, po ito, hindi uncomfortable sa jail cell. We see him na giving God thanks, giving God praises. So, there's really this call of the Lord. So, balikan po natin yung binasa po natin na yun. It's found po sa Ephesians chapter 5, 15 to 21. Andiyan na po si Sister Grace kasi po nung last week po na ako po yung po nito, medyo nahirapan na po talaga ako. So, humingi po ako ng tulong sa kanya. Ang sabi po is this. Sabi po sa Ephesians 5:15, tingnan niyo na lang po yung pong shinare po ni Grace. Ang sabi po is, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. So mga kapatid, the Lord is saying po na the days are evil. Ito pong day natin, di ba po sinasabi nila 2020, hindi daw po magandang taon. So kaya natin sabihin na days are evil, pinapa-redeem ni Lord yung time. Alright? Pinapa-redeem ni Lord yung time. Na ibig sabihin po ng redeeming the time, parang bawian. Kung ano man yung ninakaw ng kalaban, bawiin. And how do we redeem it? How do we, ibig sabihin ng redeeming the time is that even though ang demonyo nagplano siya ng pangit, nagplano siya ng hindi maganda, redeeming the time is you're making the most of it. Na instead na bad, it's good. So sabi ni Lord, redeem the time. How do we redeem the time? When we walk carefully. And how do we walk carefully? Sabi po sa verse 17 is this, we walk carefully by not being unwise, but by understanding the will of the Lord. So, sabi dito ni Lord na gusto ni Lord
Malaman daw natin ano ang kanyang kalooban. In these dark times, mga kapatid, there's a call of the Lord. Maintindihan daw po natin ang kanyang kalooban. Amen? Ewan ko po kung napansin ninyo ngayong Facebook, ngayong panahon na to sa Facebook, kitang-kita kalooban ng tao. Ano yung sila mangyari, ano yung nararamdaman nila, ano yung kanilang kasi, sabi Lord is this, not yung kalooban nila, not yung gusto nila. Sabi, in these dark times, in these evil times, the best thing is maintindihan mo ano daw ang kalooban ni Lord sa'yo. Hallelujah. Gusto ko pong sabihin uli yun. Hindi tinatanong ni Lord, ano ang plano mo ngayong pandemic? Anong plano mo ngayong ito yung nangyayari? No, ang gusto daw po ni Lord na mangyari is malaman mo ano ang plano ni Lord para sa'yo. Ano daw ang kalooban ni Lord? That's how we redeem the time. It's not ma-push through mo yung plano mo. It's not ma-push through mo ano yung strategy na gagawin mo na ngayong mahirap ang buhay. No, ano daw ang kalooban ng Diyos? Ano daw ang kalooban ng Diyos? Huwag ka daw maglasing. Normally ng mga actually, mga kababaihan po yung nakikita ko ngayon, pero normally ng mga lalaki, di ba po, pag may problema, naglalasing. Pag nabibigatan sa buhay, naglalasing. Sabi ni Lord, huwag ka daw maging drunk with wine, but in which is dissipation, but be filled with the Spirit. So, ang kalooban daw ni Lord ay ikaw daw ay mapuspos ng Spiritu. Na ikaw daw ay maging spiritual. Ikaw daw ay mag-flow sa Spirit. How do you flow by the Spirit? Verse 19. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. Amen? Hindi po tayo nagiging spiritual by saying spiritual things na parang to God be the glory or ganito by faith. Sabi po ng Bible, when you speak out the psalms, nagiging spiritual ka. I love the verse 20. Giving thanks always for all things to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. One way daw po, para daw po tayo ay maging spiritual, magpasalamat. Ulitin ko po. I think baka po bago sa pagdinig ng madami. Ang iniisip natin pag spiritual ka, yung hindi mo pinapansin, yung sakit, or mapagpatawad ka. No, ang sabi sa Bible po, very clear sa verse na to. Spiritual yung mapagpasalamat. Every time you find yourself giving thanks, you step into the realm of the spiritual. Kasi ninyo po mga kapatid, when you complain, you are stepping in the realm ng carnal. Kaya ka nagko-complain kasi may nakikita ka. Kaya ka nagko-complain kasi nakikita mo kulang. Kaya ka nagko-complain. So our complaining is tayo naka-step tayo sa realm ng carnal. But when we give thanks, we are filled with the Spirit. When in the midst ng pangit, you give thanks. You step into the realm of the spiritual. That is the time na hindi mo kailangan pilitin magpaka-spiritual. Hindi mo kailangan pilitin na magkaroon ng faith. Yung palang ginagawa ng thankfulness, it unlocks the Holy Spirit sa buhay mo na suddenly you move by faith. Alam mo yun, yung instead na mag-complain ka, you give thanks. Kaya nga sabi, giving thanks always for all things to God. So yun po yung nakita natin last week. Nag-present po ako ng madaming story na first a story po ni Apostle Paul na nung siya nagpasalamat, not only did he step into the realm ng spiritual, na-unlock niya yung power na meron sa spiritual. Na kung kailan sila nagpasalamat, umawit, doon nagkaroon ng shaking, doon nagkaroon ng reversal ng kanyang nararanasan. Si Lord Jesus, nung kulang yung bread, kulang yung fish, paano siya nag-step sa spiritual? Giving thanks. Yung kaharap niya, yung isa sa pinakamahirap na miracle na kailangan gawin, bumuhay ng patay. How did he step into the realm of the spiritual? Giving thanks. So mga kapatid, right now, parang there's a call of the Lord. Yung, it's not just a matter ng kung ano yung naiisip mo or parang reaction mo. No, if you want to experience the power of the Lord, you want to experience the spiritual, the way to step into the spiritual is to give thanks. And ngayon po may sasabihin ako about this, about giving thanks, kasi po parang dito po natin tatapusin. Nung after ko po siyang ituro,
na meron pong devotional si Pastor Prince na alam niyo po yung I was just so blessed and parang I'm excited po na i-share siya dun sa mga family ko. And ngayon po, excited din po ako na i-share sa atin. Nabasa po natin to last week, pero basahin po natin to uli ngayon. Philippians chapter 4, verse 6 to 8. Alam po natin itong verse na to. 6 to 7 pala. Philippians chapter 4, 6 to 7. Ayan po. Sabi po dito is this. Amen? Alam ko po na yung iba sa atin, master na itong verse na to. Sabi, be anxious for nothing. Amen? I think, pwede ko ba kayong maanyayahan na magsalita tayo over our life? Pwede mo kausapin yung sarili mo, uy, wag ka daw mag-alala. Wag ka daw mag-alala. Amen? Wag ka daw mag-alala. Amen? Wag ka daw mag-alala. Alam niyo, may dating habang sinasabi ko po sa inyo ngayon yon. Mga kapatid ko na minamahal, na mahal ni Lord, meron daw kayong command from the Lord. Huwag kang mag-alala. Nakalagay po, be anxious for nothing. Huwag ka daw mag-alala. Right? Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. So, we know po itong verse na to. Dito ko po gustong idagdag yung pong ating pinag-aralan last week. Magtuon po tayo rito. Ang ganda-ganda po ng verse. Amen? Himay-himayin po natin. First po, magsimula tayo sa verse 7. Actually po, sa Message translation, mas maganda po yung spot on yung pagkakasabi ng verse. Ang sabi po ng Message translation is this. Sa verse 7 po muna, sabi, ito po pala yun, yung before you know it. Yan po yung verse 7 na yan. Sabi, sige po, basahin natin siya para hindi po bitin. Don't fret or worry. Instead of worrying, pray. Let petitions and praises shape your worries into prayers, letting God know your concerns. Before you know it, a sense of God's wholeness, everything coming together for good will come and settle you down. It's wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life. So yung pong verse 7, nagsimula sa before you know it. Sabi po, before you know it, a sense of God's wholeness. Lahat po ba kayo mag-a-agree sa akin na we want that? Especially pag kuwari may problema ka, may pinagpe-pray ka, may worry na mangyayari kinabukasan. You want yung verse 7. Gusto mo na may sense ng wholeness ni Lord. Alam niyo po yung pag kuwari, di ba, minsan, pag kuwari si Ate Cora, di ba, nagtawag ng meeting, tapos nagtanong, kamusta ka na? Tapos di ba yung iba naiiyak kasi dahil ang bigat-bigat. The reason why naiiyak sila, the reason why sila nabibigatan, kasi wala yung sense ng God's wholeness. Pero when the sense of God's wholeness is there, ano daw yung pakiramdam na si Lord nandun? May karugtong daw yun eh. Everything coming together for good. Alam mo daw na pag si Lord nandun na, kasi yung mga bagay nagka-come na together for good. That's how you know the Lord is there na yun po yung sabi, that's the sense of God's wholeness. That's the sense na si Lord daw binibless ka. Kasi bakit? Meron daw parang dati watak-watak. Pero ngayon parang, unti-unti na siyang nagka-come together. Yun daw yung sense ng God's wholeness. Will come and settle you down. Yun daw yung nagpapa-relax sa'yo. Pag yung nararamdaman mo na, everything is coming together na. Yung dating inaalala mo sa kakukuha ng ganito, suddenly binigay, nagkakaroon na, nasa-settle down na daw ikaw. Alright? So, it's wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life. So, now na binasa po natin, now na in-expound ko po sa inyo, how many of you will agree, I want verse 7, Pastor Tim. I want it. I want yung sense ng God's wholeness. I want yung sense na pag may problema ko, everything now is coming together for my good. I want it, Pastor Tim. I want na yun yung mangyari. How many of you, ako po, nung binabasa ko, sabi ko, Lord, I want it. I want it to always happen sa buhay ko. Paano daw siya nangyayari? Sa verse 6. Sabi po sa verse 6,
Don't fret or worry. Instead of worrying, pray. Amen? Sige nga, Tita Grace, papahighlight natin yung don't fret or worry. Instead of worrying, pray. So ang sabi, the first act para daw maranasan mo yung wholeness ni Lord sa buhay mo. Na yung si Lord daw, everything is coming together for your good. The first act to do is instead daw na mag-worry, pray. Amen? Pero how many of you po will agree with me na may mga days, may mga nights, nag-pray ka naman. May problemang dumating, ayan na yung problema. Hindi ka nasa-settle, nagkakasira-sira. Dinala mo kay Lord, nagpe-pray. Pero how many of you will agree na ito po ang experience ninyo? Nung nagsimula ka mag-pray, nag-worry ka na, after you prayed, inisa-isa mo yung problema, sinabi mo, Lord, kasi pag ito yung nangyari, ito. After you prayed, lalo kang nabigatan. Nagwo-worry ka na, tapos after mo daanin sa prayer, sinusunod mo naman yung verse 6 na mag-pray. Pero after i-pray, dinala mo kay Lord kung ano yung nasa heart mo. For example, like, meron kayong gustong makuha na job offer sa husband mo. Tapos parang tomorrow kasi darating siya. Tomorrow na malalaman. So, hindi ka makatulog sa gabi. Dahil hindi ka makatulog sa gabi, piniray mo, Lord, pwede po ba na makuha to ng asawa ko? At the moment kasi yung pamilya ko nangangailangan ng ganito. Itong trabaho na to, Lord, magsasalba sa amin. So, Lord, pwede. And then the more you pray, the more you become worried. Iteka lang, Lord. Asan na yung sinasabi na our prayer leads to your wholeness? Makikita po natin yung sagot. Ate Grace, ibalik mo sa New King James. The reason daw po kung bakit hindi nawawala yung anxiety. The reason kung bakit hindi nawawala yung bigat sa puso. Kulang daw kasi yung prayer. Ang sabi ng Lord is this: be anxious for nothing. Yes, pray. But pray with thanksgiving. Ulitin ko po. Supplication, pag tinignan niyo po yung word na supplication dyan, ang meaning po ng supplication is to utter your requests. Yun po yun, the utterance of requests. Yun po ang supplication. Prayer actually po is worship. But the Lord did not call us to just pray and utter your requests. The Lord says, go and pray. Go utter your requests. But pray in thanksgiving. Hallelujah. Ano pong thanksgiving na to? Ano yung Pastor Tim? Pagkapasalamat ko na, nakuha na namin. Yes. Pero, alam niyo po yun, yung, for example, like, babalikan po natin yung sinabi ko kanina. Ito po yung nag-catch ng attention ko dun sa devotional ni Pastor Prince. How many of you will agree na madami po tayong prayer, na minsan yung prayer natin, hino-hostage tayo. Alam mo yung parang may nakatutok na baril kasi kailangan mangyari yung prayer na yan. Na-hostage ka. And alam niyo yun, the more you pray about it, na kailangan mangyari yan, na-hostage ka. Na-hostage yung damdamin mo. Parang feeling mo, hindi ka na makahinga. Kasi pag hindi ito nangyari, so ngayon parang feeling mo, pinipilit mo si Lord. Pero yun kung ano pong ginagawa ng Thanksgiving. Instead of finishing it ng, for example na sinabi ko po sa inyo kanina na kayong mag-anak, yung nagpe-pray ninyo yung sa husband na makuha yung job offer na yan or yung deal na yan. Alam niyo po, the best way to end the prayer is this. Yes, utter your requests. Na Lord, sana makuha namin yan. Lord, sana ganito. Pero you know what Thanksgiving does is this. Na as you end your prayer, you end it with this. But Lord, whether or not makuha ng asawa ko, nagpapasalamat ako sa iyo dahil hindi mo kami kahit kailanman bibiguin. Now, that's what you call Thanksgiving. Lord, gusto ko siya mangyari. Medyo alam namin. Pero Lord, alam ko naman kahit hindi namin makuha, pinagpapasalamat ko na ikaw yung tatay ng pamilya namin. How many of you will agree? It now releases you. Na suddenly, yung request mo, hindi na ganun kabigat.
na suddenly, because of thanksgiving, because na you uttered your thanks kay Lord, the Lord, pinagpapasalamat ko na noon pa lang hindi mo na kami binigo, ngayon, hindi mo pa rin kami bibiguin. At kung hindi man matanggap ng asawa ko yan, Lord, thank you. Dahil madami pang job. You know, anong ginagawa sa puso mo? It ushers you in the realm ng spiritual. And suddenly, ano daw nangyayari sa verse 7? The peace of God. When your prayer is with thanksgiving, suddenly nagkakaroon ka ng peace. Suddenly, yung dati na parang hindi ka makahinga hanggat hindi sinasagot ni Lord yung prayer. But because of the thanksgiving, because of your acknowledgement na Lord, whether or not naman sagutin mo to o hindi, Lord, maraming salamat dahil mabait ka sa amin. Hindi mo tatapusin yung goodness mo sa pamilya ko. When you end it in thanksgiving, when you include thanksgiving in your prayer, suddenly the peace of God guards your heart. Suddenly you find yourself, kaya mo nang matulog. Kaya mo nang, bakit ka ba nag-aalala? Bakit ka ba bakit ba sinasabi na dead end? Your thanksgiving unlocks the spiritual side of life. Your thanksgiving ushers you into faith. Your thanksgiving now, hindi na mahirap maniwala by thanksgiving. Kundi dito mga kapatid, na napupuno tayo ng prayer and supplication. Punong-puno. Pero the reason kung bakit wala pang peace, because wala yung thanksgiving. And gusto ko pong i-end, yung pong pa-end na. Amen. Sinasabi sa akin na kanina po habang nagpe-prepare ako. And then sabi ko nga po na the Lord was leading me na lead them to thanksgiving. Remind them na when they give thanks, they go into the spiritual. Remind them na when they give thanks, the peace of the Lord comes. Suddenly, kaya mong matulog. And then, the Lord was speaking sa akin. The Lord was saying, anak, give them these 3 things na pwede lang ipagpasalamat. And sabi ko, sige Lord, ito yung ibibigay ko. One na verse na gusto po ibigay ni Lord, na pwede natin ipagpasalamat. Amen? Is found sa Esther. Amen? Esther chapter 4 verse 14. Amen? Sabi po sa Esther is this. For if you remain completely silent at this time. Ito po si Mordecai. Kausap niya si Esther. Tapos nagre-request po kasi si Mordecai. Sabi ni Mordecai kay Queen Esther, yung kalaban po nila, si Haman, nagbigay ng law through the power ng king, napatayin sila at a certain day. Sa lahat po ng Jews, nung time na yon, sila po ay nag-despair, sila ay namroblema. Tapos dinala po ni Haman yung request, yung supplication niya kay Esther. Sabi niya, Esther, you're a queen. You are in a position para mag-petition sa king na tulungan tayo dito sa predicament na meron tayo. So tapos sabi po ni Esther is this, alam niyo naman na kapag pumunta ako doon sa throne ng king, sa throne room niya na hindi ako ini-invite, papatayin ako. Tapos sumagot si Mordecai. Sabi ni Mordecai, if you remain completely silent at this time, ito yung sagot niya, if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place. And the Lord is saying unto us today, ito po ang pwede mong ipagpasalamat. After mo ipag-pray na yung deal na yan, Lord, pwede ba yung deal na yan mag-push through? Lord, pwede ba yung job offer na yan mag-push through? Pero ano ang pwede mong ipagpasalamat? Pwede mong tapusin ng ganito. Pero Lord, kung hindi man siya mag-push through, nagpapasalamat ako na relief and deliverance will arise from another place. Hallelujah! Gusto po ni Lord na huwag ka nakatingin sa isang solusyon. Because yung solusyon na yun ay hindi lang yung natitirang solusyon. Sabi ni Lord, anak, madami pang channels. Madami pang place.
Huwag mong ituon yung tingin mo sa Kanya na mag-provide sa'yo. Huwag mo itingin yung tuon mo diyan na sabi ni Lord, it's a promise. Ginamit yung word ni Mordecai. Relief and deliverance will arise. Pwede mo palitan yung for the Jew ng for me from another place. Sabi ni Lord po, pinapasabi ni Lord sa atin, anak, sabihin mo sa kanila na ito pwede lang ipagpasalamat. After they utter their request to me, pwede lang tapusin ang pagpapasalamat na ganito. Lord, alam ko, pagpapasalamat ako. Kung masagot man to o hindi. Kung hindi man ito masagot. Nagpapasalamat ako na relief, kaginhawahan, at deliverance will arise from another place. Hallelujah. Does it not release your heart? Di ba po, parang suddenly, kasi yung puso mo na parang nakabitin, na nakatingin lang doon, na parang feeling mo pag hindi yun na-solve, pag hindi na-answer, katapusan mo na. Pero how amazing is this word from the Lord. Sinasabi po ni Lord, hindi anak. Kung hindi man mag-manifest yan, kausapin ko yan at hindi yan maging available for you. Relief and deliverance will always arise from another place. I love it. People of God right now, let your heart be at rest. Thank the Lord na relief and deliverance will always come from another place. Another verse po na gusto ipabasa ni Lord is this. Deuteronomy 31 verse 8. Na gusto niya pwede pong ipagpasalamat natin. Sabi po sa Deuteronomy 31 verse 8. And the Lord, He is the one. 31 verse 8. New Living Translation, my sister. Sabi po sa New Living Translation is this. Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. Kung sabi ni Lord, i-end down natin yung mga prayer requests natin in thanksgiving. I-end mo with this word. Sabi, Lord, makuha sana namin, makuha ng asawa ko. Lord, matapos na ito. Pero Lord, kung hindi man, maraming salamat Lord ha. You are always ahead of me. Lord, my future is in your hands. And Lord, maraming salamat. Ito po yung pwede mo ipagpasalamat. Maraming salamat, Lord. Binitawan mo yung salita mo. You will not fail me. You will not abandon me. Amen? Do you all agree na habang binabasa niyo po, di ba parang there's this peace? Diba? Imagine if you end your prayers always with this thankfulness. Now, you get to rest. Now, you get to sleep. Kasi nga sabi nga po, to pray and utter your supplications with thanksgiving. Last verse po na gusto ko pong basahin is this. Amen? Tatlo po yung pinapasabi ni Lord. Yan po yung tatlong verses na yan. Nasabi ni Lord na kung meron ka daw ipagpapasalamat, you can use these verses para dito mo tapusin. Yung by praying these prayers po mga kapatid, yung prayer request natin hindi na ka na hino-hostage. Diba? Ano po ba yung hostage? Diba yung hostage yung hawak ka sa leeg, hindi ka makagalaw, kasi may nakatutok na barel na anytime pwede kang mamatay. Yun yung problema ng minsan ng prayer pag walang thanksgiving. Naho-hostage tayo. But how amazing is it na the Lord has given us this way to pray. Nasabi niya, this is how you do not become anxious. This is how you do not become fearful. When you offer your supplications, you offer your thanks. Amen? The last verse po is Genesis 15 verse 1. Sabi po ng Genesis 15 verse 1 sa New King James Version Grace. Sabi po, after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision saying, do not be afraid, Tim. I am your shield, your exceedingly great reward. Sa
Amplified version po, ito po yung nakalagay. Sabi po sa Amplified, Tita Grace, maraming salamat. Kung wala ka, ang tagal siguro namin. Kaya po ang bilis natin ngayon. Amen. Sabi po rito, after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision saying, do not be afraid, Abram. Mali po pala yung binabasa ko, pero wag na lang po para tayo magtagal. Balik mo na lang sa New King James, dear sister. Matatagal lang po tayo pag hinanap. Mali po yung nalagay ko. Right? New King James. Amen. Sabi po, after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision saying, don't be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward. Yung pong reward po na yan, yung hinahanap, yung pong version kasi nakalagay dito is income. Pag ikaw ay nagpe-pray ng trabaho, nagpe-pray ng business, sabi ni Lord, after you pray, remember this word. Lord, maraming salamat na kung hindi man makuha yan, trabaho na yan o hindi, ikaw, salamat dahil ikaw ang income ko. Salamat, Lord, dahil ikaw yung nagsusustento sa akin. Amen. Minsan po may tendency tayo kasi na ang feeling natin na nagsusustain sa atin yung trabaho. Ang nagsusustain sa family natin yung trabaho. Pero no, ang sabi po sa Bible is this. It's the Lord who is your income. It is the Lord who is your supply. Kaya nga po, di ba, ang kanta natin, di ba, may kanta pa tayong, you are my supply. Hindi po sinabi, my work is my supply. It's the Lord. So, it's so wonderful. Tapusin mo yung prayer. Yes, nagpe-pray ka sa trabaho. Pinag-pray mo yung trabaho na sana wag ka matanggal. Pero you end it in thanksgiving. Say, Lord, maraming salamat. Dahil alam ko kung naman ang maging result na to. You are my exceedingly great. Hindi po sinabing income lang. Ang sinabi, you are my exceedingly great income. Ikaw ang income ng pamilyang ito. Amen. Alam niyo po, kulang po yung oras para po magbigay ako ng patotoo how it has been real sa buhay ko. Alam niyo po mga kapatid, nung pumasok po yung pandemic, nag-usap-usap po kami nila pastor. Since nagsara po yung pinto ng church. Kinausap kami ni pastor. Sabi ni pastor na, okay, since sarado na yung pinto, kayong mga full-time worker, kayong mga ikaw na pastor, wala mo ng sweldo. I'm so thankful po na ito yung unang-unang nag-leap sa heart ko. I find myself, instead of worrying, saying, Lord, salamat Salamat, ikaw ang income namin. Yun po yung time na nagpapatayo pa po kami ng bahay, di pa po kami nakakalipat dito. And true enough, naranasan nga namin. He is the exceedingly great income reward. Amen? So, balikan po natin yung Philippians 4, 6-7. I pray po ngayon, mabasa natin siya in a different light. Magkaroon po tayo ng appreciation sa verse na to, na si Apostle Paul mismo ang nagsabi. Can you imagine po si Apostle Paul, tumatakbo, may gusto pumatay sa kanya. Habang tumatakbo siya, Lord, salamat na I am safe in your arms. Salamat, Lord. That's his lifestyle. And we are called by the Lord in this evil day na to understand na ito pala ang kagustuhan niya. Ito daw po ang kanyang kagustuhan sa atin this evil day. Magpasalamat. Sabi po dito is this, basahin natin ulit. Be anxious for nothing, but in everything by prayer. So yes, napufulfill natin yan. First part na yan. And supplication, fulfill na fulfill, check na check. Lord, lagi pag may problema ako, may supplication. Pinapadagdag ni Lord today. The reason why, anak, na it's not that effective, kasi nalilimutan mo na samahan ng thanksgiving. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Doon mo daw padaanin yung request mo kay Lord. And what happens when you end yung prayer mo with thanksgiving? The peace of God, which surpasses all understanding, will guard your minds and hearts through Christ. It's not even you who will guard your heart. Hindi ikaw yung ano sa heart mo na wag bumigay. Because of thanksgiving, the peace of God will come. Siya mismo yung mag-guard ng heart. Suddenly, you feel na parang ang liit na.
suddenly parang, uy, oo nga, hindi siya ganun ka 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 life or death. Uy, oo nga Lord. Hindi siya ganun ka big deal. Why? The peace of God is guarding your heart. How does the peace of God guards your heart? With thanksgiving. Amen. So, parang pinapasabi ko po dito is, huwag niyo po sanang maliitin yung pagpapasalamat. At kung meron man daw po si Lord ngayon na sinasabi sa atin, I'm calling you, church, just King of Kings. These evil days, fill your mouth with thanks. Kaya po, di ba sabi po sa Psalms, who satisfies my mouth with good things. Yung satisfy your mouth with good things is yung mouth mo is full ng Lord. Salamat. Amen. Actually, pag tinuloy niyo po yung verse 8, nito pong, hindi natin babasahin, wag mo nang ilipat, Ate Grace. Sabi dito na, whatever is pure, whatever is noble, whatever is of good report, yun daw ang sabihin mo. That's also part of Thanksgiving. Thanksgiving makes you focus on supply. Amen. Thanksgiving makes you remember, under grace ka nga pala. Thanksgiving makes you remember, mahal ka. You are loved. Na you are not alone. So, Thanksgiving unlocks many things sa buhay natin. Paul unlocked it. Jesus definitely was unlocking it. The Lord is now calling us to unlock it also. Amen? So, dito po natin tinatapos yung ating turo. Miracle din. Nagpapasalamat ako kay Lord po na 41 minutes, 13 seconds. Tapos na yung turo po natin. Amen. Pwede ko po ba kayong ma-request? Pwede po tayong, can we all bow our heads? Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalo, sa inyong po pakikinig. Father God, thank you for many things. Thank you po first for being with us. Ito pong panahon ng pandemic, hindi mo kami binitawan, hindi mo kami pinabayaan. Lord, every one of us, Lord, has been blessed. Lord, right now, thank you for revealing to us the secret to this life wherein your peace reigns in our heart. The Lord, you don't just want us to utter our requests. Lord, you want us to say it. But Lord, you don't want us to just say requests. You want us, Lord, to give our thanks sa iyo. So Lord, today, as we close our eyes, we just give you thanks for your faithfulness, for your love, for your peace. Lord, nung mga panahon na kami nag-complain, maraming salamat, Lord, na hindi mo kami pinalo, hindi ka nagalit sa amin. But Lord God, in gentleness, you reminded us na Lord God, the way to peace is to give you thanks. So Lord, maraming salamat for everything. We use our voice right now, Lord, to give you thanks even bago matapos itong taon. Maraming salamat sa lahat, aming Ama. Lord God, most of all, thank you for sending Jesus. Thank you for sending the cross. Thank you for dying on the cross on our behalf. Lord God, because of it, we can experience a lot of good things because of you. We give you praise. We give you all the glory. In Jesus' name we pray, and all God's people say, Amen and God bless you po mga kapatid. Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig sa atin po today. Ibabalik na po natin kay Pastora Cora yung pong ating stage. Yes. Thank you po, Kuya Tim. Amen. Welcome po. Thank you, Paul. Katulad po ng nabanggit kanina, nagbigay po ng inspiration, alam ko, ng challenge sa bawat isa sa atin na nag-a-unlock po ng spiritual realm ang ating mga pasasalamat sa ating Ama sa Langit sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang hirap po na isa-isahin mo to, pero madali po kung sa bawat insidente ng buhay, naroon kagad yung pasasalamat. Pagising mo pa lang sa umaga, may hininga ka pa pala. Di ba? Tapos nandun yung peace ng God. Tapos feel mo yung love niya. Tapos merong mga times na may umaawit dun sa loob mo, the Holy Spirit, ang siyang nangunguna na inaawitan ka na niya. So, maraming pagkakataon sa ating buhay, yung mga moments natin sa ating buhay, pwede mong sabihin moments with our Lord God.
na magpapasalamat ka sa iyong mga nararanasan. Hindi ko na po tatanungin bawat isa kung ilang taon na kayo. Okay? Pero most likely, yung iba po dito, umpisahan natin sa, kasi meron ditong 40, no? 50, 60, 70, and above. Sa years po na yan sa iyong buhay, naranasan mo na ba na naipagpasalamat mo sa Panginoon Diyos, sa ating Ama sa Langit, yung ang buhay na yan na ibinigay niya sa iyo? Like for example, I'm already 72 years old. No? 72 years na sinubaybayan ng Lord ang aking buhay. How about po, halimbawa si Ate Rosie. Si Ate Rosie is 85? No po. Yung 85 years na yan, na ipagpasalamat mo na ba sa Lord yan? Kinuha ko po yung mga may edad na mataas. Pero yung mababa naman po, marami pang mga pagkakataon sa iyong buhay na everyday kapag papasalamat ka sa Panginoon Diyos. Pero kanina, nung nagsasalita ang kapatid na Pastor Tim, maganda po yung sa message translation na sinasabi dito na, before you know it, a sense of God's wholeness, everything coming together for good. Wow! Meron kayo naalalang verse dyan, hindi po ba? Na anumang bagay na nangyayari sa iyong buhay, yung mga pieces na yan, pinuput together ng Panginoon Diyos for our good. Tapos nag-end nga po siya doon sa Philippians na binabanggit po na kung ano man yung iyong petition sa Lord, samahan mo ng pasasalamat yan. Ang resulta niyan, yung puso mo, hindi kakaba-kaba. Yung isip mo, hindi nag-worry. Because ginagard ng Panginoon Diyos, yung iyong puso at isipan sa mga bagay ng pansalibutan o anumang problema meron ka sa iyong buhay. Hindi po ba? At meron po siyang binanggit dito. Maganda po yun sa Esther 4:14. Relief and deliverance will arise from another place. Minsan po, sasabi nga ni Pastor Tim, ako kanina nung nagsasalita siya, naho-hostage ko yung prayer ko. Tapos kanina nag-unlock yun sa akin na sinasabi, kung siya yung iniintay mo na magbibigay sa'yo, tapos hindi dumarating, bakit ka nakapokus doon? Di tumingin ka sa iba, another place. Di po ba? Ang bibigay ng Panginoon Diyos sa'yo. Sometimes kasi meron ka nang nasa isip, Roxanne, na yun, may darating na gano'n. Pero meron pala iba gagamitin ng Panginoon Diyos. At meron ibang place pala na gagamitin ng Panginoon Diyos. Bawat isa po sa atin, alam ko, katulad kanina din po sa Deuteronomy 31:8, no po? Wow, personally, ahead of time, nandun na kagad si Lord. And yung huli nga po, kasi I'm blessed. God Almighty is our shield and our exceedingly great reward. Income po pala yun. No, yung income na yun, yung mga bagay na ibibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Bibigyan ko po kayo bawat isa. Sana nga gagawin ko by partner, kaya lang parang ang hirap. Ano po? Bawat isa po, leading po sa akin ngayon na magpasalamat ka sa ating Ama sa Langit. At kung meron kang supplication, sabi with thanksgiving. Naalala ko dun sa Mark 11 na binabanggit dun, kung ano man yung ipagpe-pray mo, believe mo na na-receive mo na. Yung pala, ang nag-unlock doon is yung thanksgiving mo. Amen po? O sige, bibigyan ko ang bawat isa ng panahon. No, kanina si Pastor Tim yung nag-pray, siyang mag-isa, nag-agree tayo. Why not ngayon, tayo naman, personally, bawat isa sa atin, i-unlock mo ang spiritual realm sa iyong pananalangin. Amen po? Nililid tayo ng Holy Spirit. Magsabi ka sa Panginoon Diyos, ano ba yung request mo ngayon? Bawat isa po sa atin, bigyan ko po kayo ng time. Ano ba yung kailangan mo sa Panginoon Diyos? Samahan mo with thanksgiving. At mapapansin mo, bago matapos ang panalangin mo, your heart and your mind is guarded by the peace of the Lord. Amen? Sige po. Just close your eyes and pray to our Father God. Hallelujah. Oh, thank you, loving Father. Thank you so much for this afternoon.
na binigyan mo po kami ng pagkakataon upang ang bawat isa sa amin naisip namin how good you are, our great Father. Sa aming buhay po, ako po personally, dumating po ako sa age na to. Pinagpapasalamat ko ang life nito na ibinigay mo mula nung ako pinanganak hanggang ngayon. At salamat po pagkat guarded mo ang aking isipan at puso na iyong peace, even in iyong love, even in iyong mercy, even in iyong grace, your protection. Oh Father, thank you so much for in every day of my life. I pray, even in behalf of this Church, Jesus King of Kings Christian Ministry, mararanasan ko na ang bawat isa ay lubos na magpapasalamat sa mga bagay at pagkakataon na naroon ka at pinangungunahan mo ang bawat isa sa amin. Sinisettle mo po bago pa kami dumating doon. At pag nandun na kami, wow, Lord, thank you. It's done and settled and established by your word, by your work. Thank you so much, Father God. We love you and I love you. Thank you, loving Father. Thank you so much. Thank you, dear God. Thank you. Hallelujah. Oh, glorious God. Thank you. Hallelujah. Father in heaven, we are so grateful to you this afternoon. Kasi sinabi mo po sa amin kung ano at paano po ang aming gagawin upang patuloy po naming maranasan na naka-abide ang presensya mo sa aming buhay at kami po ay nandoon sa spiritual realm wherein nandoon po kayo sa tuwina. And Father, bawat isa po sa mga kapatid ko ngayon, nag-a-agree ako doon sa kanilang mga sinabi sa yung mga requests. And thank you po. Thank you so much. Because yung kapayapaan mo, kasama na po doon yung mercy mo, yung grace mo, Lord. Salamat sapagkat bawat isa sa mga kapatid ko, bago matulog ngayong gabi, nakangiti sila sa inyo sapagkat ito ang naging resulta ng pagpapasalamat namin po sa inyo sa hapong ito sa aming mga buhay. Thank you din po, aming Ama, sa pag-ayos mo sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay na kinakaharap sa mga sandali pong ito. At kung ano man po aming Amang Diyos, ang mga bagay na pangangailangan ng kapatid ko ngayong hapon, regarding po sa kanilang body mula sa ulo hanggang talampakan, salamat po sapagkat through the Lord Jesus Christ, sa kanyang stripes, we are all healed. Thank you for the healing, Father God. Thank you, Lord Jesus, sapagkat ibinigay mo na sa amin ang healing na yan. Thank you din po sapagkat inayos mo every relationship po ng bawat isa sa amin. At salamat sapagkat ikaw ang nandoon sa kalagitnaan. Salamat po aming Amang Diyos sapagkat yung hindi po nakatulog noong mga nakaraang gabi. Ngayon, Father God, mararanasan nila yung word mo na sinabi mo, ikaw yung aming Diyos sa langit na aming Ama na nagbibigay ng good and sweet sleep po sa aking mga kapatid. Hayaan mo po aming Amang Diyos na maranasan nila na yung worries na yan, yung anxieties na yan ay gone na po sa kanilang life. Kundi bagkos, andoon yung ibinigay mo kanina ng assurance, nang binigay mo po ang confirmation na ikaw po ang magsosolve ng lahat ng bagay. Thank you so much, Father God. We love you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hello, Rose, Cynthia, Feli, Mili, Sarah, Mercy, Tani Chato, Lulu, nag-call ako, Linda, si Hazel, si Chato, si Angie, si Willie Boy. Kasama mo si Lynn, si Mary Ann, si Carmen, Linda, si Pauline, si Pastor Tim, si Ate Rosie, si Diana. Hindi ko nakita si Diana. Si Sean, hello Rock, si Abe, Norma, hello po. Yes po. Thank you po. Hey, si Letlet. Hindi ko nakita si Vance. Parang wala. Norma. Hello po. Dito po ako, Nay. Ay, anak ko. Hindi kita nakita. Ayan, pero naka-record ito. Pakinggan mo. It's very, very good
and challenging and inspired. Nakaka-inspire. Yes. Opo. Totoo lang. Opo. Okay po. Thank you po, Pastor Tim. Thank you po. God bless po. Merry Christmas po sa inyong lahat. Thank you, Pastor Christmas. Tim. December 1 po pala ngayon. December na po. December 1. Yes. Hello, everyone. Yes po. God bless everyone. God bless po. Thank you. God bless. Sige po. Mag-sign up na po ako. Okay Thank you po. po, Thank you Mother po. Pastora.